Guys, magandang umaga. Nandito po tayo, no? Ngayon po kakapasok lang po talaga itong mga balita. Kasi po si ex-president Roa Duterte nagsalita na, no? Isinawalat na po niya ang tungkol po sa mga ginagawa ng ating president. At mayroon pang sekreto na pinasabog po niya dito, guys. Kasi po nasa listahan po daw si BBM doon sa PDEA. Kaya ibig sabihin niyan, mayroon pong malalim po na sikreto dito na hindi po niyo alam. Pero kayo na lang po maghusga kasi hindi naman tayo ay nakakita sa listahan kung totoo po ba ito. Kaya dito tayo ngayon sa ating kaibigan. Kumusta? Pasensya ka na, meron po akong napaka-importanting pakay din sa inyo dito. Salamat po nandito kayo. Gusto kong patingnan. No, kasi po, si Roa Duterte, nagpaabot po siya. Napakaraming tao na nitambong diya sa iyahang speech, guys. No? Daghan kaayong ditambong. Sinabi po niya, kaibigan, na si BBM po ay nasa listahan po ng PDEA. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito may tinatago siya. May tinatago po daw talaga, guys. Kaya gusto kong malaman po ninyo, kaibigan, pwede po bang titingnan po natin kung ano po ang mangyayari dito. Guys, ang ipinapaabot ng ating kaibigan, sabi po niya, wala tayong pinapanigan at wala din po tayong inaapakan dito, kundi nasa gitna po tayo. Hindi po tayo tulad sa iba, ha. Gusto ko lang na malinaw po yung pagpapaabot sa inyo tungkol po dito sa kaguluhan. Kasi po, ang ating mga kaibigan noon nagbabala po talaga. Kaibigan, ano pong mangyayari ito, kaibigan? Alam po ba nyo, guys, kung anong mangyayari? Sabi ng ating kaibigan, nakita po niya ngayon. No, mangyayari po talaga na ang kaguluhan po dito sa ating bansa dahil po sa kanilang ginagawa po sa panggigipit po doon kay Sara Duterte. Tapos napakarami pong mga nagtambong, guys, dumalo doon po sa pagsasalita, no, pagpapaabot po ng ex-president tungkol po kay BBM. Kasi po ay hindi na po daw talaga maganda ang mga nagawang batas po dito sa ating bansa. Parang binabago nila, kaibigan. Ito po kaibigan, gusto ko ipaabot sa inyo. Kasi si ex-president, no, ay pinapayuhan na po niya yung mga sundalo at saka yung mga kapulisan na kung hindi ito maging maayos, no, dapat po ipahuli na po talaga ang gumagawa po ng hindi maganda dito sa ating bansa, yung nagpapabigat po sa taong bayan. Ito po yung nakikita ninyo, guys. Ito po yung pinakamalaking problema dito, guys, no. Maraming tao na ayaw pumayag, no, na hindi po magkakaroon po ng halalan, no, kasi po napakalaking gulo ito pag ito ang gusto nilang mangyayari. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan, guys. Kung ito po ang kanilang gagawin, no, baka po daw matulad si BBM sa nangyari po sa kanyang tatay noon, kung ano man po ang nararanasan po, no. Ito po yung nakikita niyo, kaibigan. Naku po, guys, malaking problema ito, no. Kasi nakita po ng ating kaibigan na yung Mindanao at Luzon pwedeng maibukod na po, no, maglahi, dili na iusa ang Manila o ang Mindanao. Mo ni ang nakita ng ato ang kaibigan
Murag moog yun ni ang kaguluhan na mahitabo karon. Anong mangyayari po dito kaibigan kung ito po ay maibukod po talaga yung Mindanao? Lalo lang hihina, di ba? Naku, guys, napakalaking problema ito, no? Marami pong sekreto daw na nasa kay ex-president Duterte laban po sa ating presidente. Pero ito lang po yung may paabot ko, hindi po tayo agad-agad na maniniwala kung ano man po yung tinatago nilang sekreto, kasi po hindi po natin hawak, hindi po natin alam yung kung ano man po ang nasa kanyang tinatago ngayon po. Kasi hindi po sinabi po ng kaibigan ng ex-president, sinabi po niya BBM, hindi naman kita kalaban. Sabi po niya kaibigan. Yun po ang sinabi niya. Pero nang makita po niya guys na yung batas parang iyang gitwist ba, no? Ito po kaya pumalag po siya, kaya nagpapaabot po siya sa karamihan ngayon guys. Ang problema lang po dito, no, yung pagsasalita po ng ating ex-president dito, hindi po pinapalabas po doon sa GMA, sa ABS-CBN. Bakit po hindi po nila kinuha yung pagpapaabot po ng ating ex-president? Ano po ang ibig sabihin nito? Kaya dito po natin nakikita, baka po totoo na mayroong tinatago dito para po hindi malaman po ng madla, kaibigan. Alam mo kaibigan, gusto kong malaman po ninyo, no? Si Willie Revillame po ay totoo po ba na pinapanigan po ba niya talaga si ex-president Rodrigo Roa Duterte? Wow. Ito ang sinasabi po ng ating kaibigan ngayon guys. Si Willie Revillame guys, totoong sumusuporta po talaga siya kay Rodrigo Roa Duterte. Pero mabuti bang tao si Willie Revillame kaibigan? Nasa inyo lang po daw guys, kung ano man po ang inyong nakikita kay Willie Revillame po ngayon na kanyang mga ginawa, kung mayroon pong kabutihan, doon po ninyo makikita ang tunay po ng pagkatao niya. Kaya kung ano man po ang mga susunod po nating pag-uusapan at ipapaabot sa inyo guys, no? Kasi napaka gulo na po talaga ang ating bansa. Lalo na po yung kalamidad, lalo na po yung mga taga-ibang bansa na gustong manakit po dito sa ating teritoryo. Alam mo ba kaibigan? Kaibigan? Tungkol po ito sa ipinapaabot ng presidente. Mayroon po siyang binanggit na hindi po maganda po doon sa ating presidente. Napakasakit po talaga ito pag nakapakinggan. Maniniwala po ba kayo guys? Kayo po ang maniniwala po ba kayo na si BBM ay totoong bangag? Sinabi po ng Pangulong Roa Duterte noon si ex-president talaga no? Binanggit po niya talaga na gumagamit at bangag po daw. Kaya kayo na lang po bahala maghusga dito kasi po yung ipinapaabot po ng kaibigan natin ay yun lang po ang nakikita po nila ngayon, na kung mayroon man pong mangyayari pa dito na kaguluhan, ipapaabot po namin kasi nakita ng ating kaibigan kung ano man po yung nangyari po noon kay Ferdinand Marcos, matulad po pa rin kay BBM po ngayon. Kapag ito ay hindi po maayos yung pamamalakad po nila dito sa ating bansa, lalo na yung batas na binabago po nila, ito po yung pinakamalaking kaguluhan, no? Ito na siguro ang yung Manila at saka Mindanao, ito na siguro yung panahon, no, na maibukod na dahil po sa nangyayaring kaguluhan.
Kasi po sinabi po ng ating ex-president po dito na ipapahuli po niya ang mga taong nasa loob po ng Senado, yung mga gumagawa po ng katiwalian, no? Inuutusan na po niya yung mga sundalo at pulis. Kaya ito yung nakakatakot po na mangyayari, kasi po hindi lang po mga pulis po yung pwedeng umalma dito, pati pa MNLF, no, marami pong sumusuporta po sa mga Duterte. No, sana po kung ano man po yung napaabot po namin, kita na lang tanaw guys kung kinsa ang tinuod. Pero susubukan natin si kaibigan natin Duwende kung kinsang tinuod dire nga naglingkod sa ato ang bayan na mirong pagmamahal, mayroong puso sa mga kapwa natin mahihirap, magsasaka.